sa ating Diyos na nagpapalaya, o lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan, o lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila
ako'y pinupuri, O Diyos. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ito. Ako sa'yo'y sa paningin mo'y espesyal. Yes! Minsan pa! Woo! Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Yes! Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Yes, Lord, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Sama-sama po tayo! Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Salamat po, Panginoon! Ikaw ang dahilan kung bakit ako Nabubuhay! Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. O aming ihahayag, Panginoon, ang kadakilaan mo. Kadakilan, Diyos na Hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awi ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Yes! Pupurihin ka, sa iyo'y sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hahayag.
Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo'y sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Sama-sama po tayo, come on church! Hey! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka. Walang hanggang pag-ibig mo'y Maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan. Katapatan at kadakilaan. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Papurihin ka, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon. Tuloy ka namin pinupuri. Niluluwalhati sa lugar na ito. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Pasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari
purihin, Panginoon, ang walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat, inaalay namin sa'yo, O Diyos. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito'y mamalagi sa'yo. walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi. Sama-sama tayo, walang hanggan, walang hanggan. Kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito Ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin. Oh yes, oh God, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Oh, purihin ka, Panginoon. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration, Bahay Pagsamba. Ito po ang ating His Presence Church, Cavite and Batangas family. Magandang umaga po. 3 araw na lang ay magdiriwang na po tayo ng Kapaskuhan. No po, celebrate natin ang ating Kapaskuhan dahil mayroon pong Kristong ipinanganak, isinilang sa mundong ibabaw para po maging daluyan ng kaligtasan, kapatawaran, at pagbabalik loob sa ating Diyos Ama. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa na nakatutok na po sa ating live broadcast sa iba't ibang panig ng mundo na naabot ng ating gawain, at sa mga manonood ng ating mga replay videos ay pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning po sa ating lahat sa iba't ibang panig ng Pilipinas na naabot po ng ating Facebook Live. Good morning po. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. As of the moment, we have 13 shares already. Kaya huwag po natin kalimutang
ibahagi po ang ating pong gawain ng pananambahan no po sa atin sa online no po, libre po ito. Alam niyo po na mas magandang platform po ito para po mas ma-share po natin ang ating gawain po. Hindi na po kayo mamamasahe, hindi na po kayo magpapakapagod, kundi isang click lamang po ng ating share button. Pwede niyo po i-share po yan sa inyong mga personal Facebook profile. Tapos po pwede niyo po i-send yan sa inyong mga sa messenger ng inyong mga loved ones, colleagues, po, yung mga kaklase, mga kaibigan, mga kamag-anak, mahal sa buhay, para po ma-share natin yung ating pakikinig ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Okay. Ay, hindi pala 15 ito, sorry. Ba't di ba nabago ito? Kailan babaguhin ko lang po ito Hindi na bago. Okay. So, syempre, dapat binabago yan. Yan. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo. December 22, 2024, 3 araw na lang at magdiriwang na po tayo ng Kapaskuhan at mga 1 linggo na lang ay tayo naman po itatahak na sa panibagong taon sa ating buhay, ang taong 2025. Ayan, ready na ba mga regalo mo? Ready na ba mga pansalad mo? Ayan. Sa ating, anong tawag dito, Pastora, yung bago sa anong celebration ng Kapaskuhan? Noche Buena. Ayan, Noche Buena. Ayan. So marami po sa atin ay nagtatanong, talaga bang dapat i-celebrate ang Kapaskuhan? Whether December or ano pa mang buwan ipinanganak ang ating Panginoon, ang mahalaga dito, Jesus is the reason why we celebrate Christmas. Amen? So, i-celebrate natin because si Jesus ang ating pinapupurihan dito. Si Jesus ang ating sineselebrate dito. Ano po? Kaya wala naman pong masama na i-celebrate ang Kapaskuhan. Lumabas po tayo, magluto tayo, gawin natin napaka-special ang araw na ito. Dahil sa Pasko, sa Christmas, ay si Jesus ang ating sineselebrate. Purihin po ang Panginoon. Good morning po sa lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast. Binabati natin ang Kayanan family from Silang, Cavite. Good morning. Binabati rin natin ang Garjola and Katapang family. Good morning po kay Sister Claire. Ayan, good morning. Kay Brother Ervil, good morning. At sa kanilang pamilya, good morning. Binabati rin natin, kasama natin si Brother Reden Calara from Bataan. Good morning at sa iyong buong pamilya. Merry Christmas po sa inyo. Ayan, binabati rin po natin, kasama natin si Ate Violi de Cepeda. Binabati natin ang buong Sixon family. Good morning po sa inyo and Merry Christmas. Binabati rin natin, kasama natin si Nanay Dory Hermino. Ayan, good morning. Ang aking pong biyanan. Good morning po, Nanay. And Merry Christmas. Ayan, binabati rin natin si Arfi Rain Tandang at syempre ang kanyang kapatid si Rafi. Good morning and Merry Christmas sa iyo. Ayan, sa inyong buong family. At ganun din sa mga papasok pa lang po sa ating live broadcast. Merry Christmas po. Batiin po natin ang maligayang Kapaskuhan ang ating pong mga kapatid. Ayan, kasama na rin natin si Nanay Feli de Cepeda, si Tatay Turo, good morning po and Merry Christmas. Ayan, purihin po Panginoon. Binabati natin si Pastora Nalin, si Sam at si Naomi. Good morning. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa ating gawain. Sino man po ang papasok pa lamang, mamaya babatiin natin sila habang tayo tuloy-tuloy po sa gawain ng Panginoon. At again, wag po natin kalimutang i-like kung di pa nakakapag-like sa ating page, like, follow, at nakakapag-share ng ating live broadcast. Ang ating pong YouTube channel ay tuloy-tuloy po yan na nakakapanood po ng ating YouTube premiere tuwing 3:00 ng hapon. Kasabay po yan ng ating face-to-face sa ating YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag kakalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong YouTube premiere videos na atin pong ipinalalabas. Okay, hindi lang po sa Facebook na re-replay.
ang ating pong gawain, kundi pwede rin nyo pong panoorin sa ating YouTube channel, no po. At dahil may mga iba po doon na mas malakas po yung kanilang data, mas nagagamit po nila yung YouTube channel. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Excited na ako na ibahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon sa ikalawang bahagi po ng ating pong series about missing God's best. Kaya tuloy-tuloy po tayo na maging sabik, maging uhaw at patuloy na kapanabikan ang gagawin ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Kahit na ikaw ay nakaka-attend ng online or face-to-face, naniniwala po ako na meron pong napakahalagang bagay na itinuturo ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Ngayon pong magse-celebrate tayo ng Kapaskuhan, ito pong ating topic ngayon pong araw na ito ay napapanahon din po sa atin dahil napakahalaga na hindi natin ma-miss ang God's best sa ating buhay. Iniisip ko nga po, no, paano kaya kung hindi isinilang ang ating tagapagligtas sa mundong ibabaw, papaano kung walang Diyos Amang nagmahal sa sangkatauhan at ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, siguro dare-diretso tayo papuntang impyerno dahil sa walang Diyos na si Kristo Jesus ang nagligtas sa atin at nagmahal sa atin. Amen po ba? Kaya today, no, sa 3 araw pang nalalabi ay meron tayong pag-asa, meron tayong hinihintay na paalala na may minsan sa mundong ibabaw 2,000 taon na nakakalipas na merong Jesus na sanggol na nagbigay ng pag-asa sa atin at kaligtasan sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Good morning po everyone. Sa mga nagbabakasyon po para sa kanilang Christmas break at sa itong holiday period na ito, i-enjoy nyo po. Hindi lang po sa inyong family ang i-enjoy nyo po yung time na makakapag-focus po kayo sa worship at dalhin nyo po ang inyong pamilya na sumamba sa Panginoon. And ito po ang ating Christmas special ng ating pong celebration na about the sermon of God's Word na talagang special para sa ating lahat. Good morning po, tayo po lahat ay sama-samang mananalangin. Hingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay, gabay, at patuloy na karunungan na nagbibigay sa atin sa pamagitan po ng ating dakilang guro, ang ating dakilang tagapagturo, tagapaghayag ng katotohanan ng kanyang mga salita, ang ating banal na Espiritu. Tayo po lahat ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa isang napakadakilang araw na ipinagkaloob mo po sa amin. Isang araw, Panginoon, na itong araw ng linggo ay araw mo, O Diyos, araw na pinabanal mo, Panginoon, para kami po ay maggugol ng tamang oras at panahon ng aming buhay upang ikaw ay purihin, sambahin, dakilain, papurihan, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa araw pong ito, dahil alam namin, O Diyos, marami kaming dapat abangan sa iyong mga salita. Marami kaming mga katotohanan na dapat pong marinig mula sa iyo. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, na bigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng isa pang buhay para matuwid, maitama mo, mabago, at mabigyan kami ng pagkakataon na maipadama at makapaglingkod sa mga tao, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay at maipadama ang kabutihan mo, Panginoon, para sa kanila. Kaya, Lord, excited kami, O Diyos, sa salita mo na aming maririnig. We know, Lord, na ito'y pagkakataon para sa amin na kami po ay magkasama-sama, mag-gather, Lord God, para ipadama, ibalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, this day is a day of remembering your goodness. This day, Lord, ay nalalapit na ang aming selebrasyon ng Kapaskuhan, Lord, dahil ito ang araw na kung saan dapat kami ay nagse-celebrate dahil napakabuti mo, O Diyos Ama, para ipagkaloob sa amin ang kaisa-isa mong anak na si Kristo Jesus
para kami po'y maligtas at di mapahamak. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Kami nagpapasalamat din, O Diyos, sa patuloy na kabutihan mo sa aming lahat, Panginoon, sa katapatan mo, sa proteksyon, pag-iingat na lagi mo ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat sa kagalingan, sa himala, sa pagpapala, sa marami pang bagay at aspeto ng aming buhay na patuloy mong pinatutunayan na ikaw ang Diyos naming tapat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na hindi nagkukulang, at Diyos na patuloy na nagiging mabuti at patuloy na hindi kami iniiwan, hindi kami pinababayaan. Kaya Lord, maraming salamat Lord sa kabutihan mo. Kaya Lord, amin pong isinusurrender, aming isinusuko ang aming buhay. Ikaw ang nakasisiyasat sa aming mga puso ng laman nito, Panginoon, mga kinatago-tago, pinakalihim-lihim, at mga pinapahayag namin, Panginoon, hayag na kasalanan, Lord, patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo. Hayaan mo, O Diyos, na kami isuko ang aming mga sarili sa iyo, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagsuhay, sa lahat ng mga pagkakataong kami po ay hindi sumusunod sa iyong kalooban at sa iyong mga utos. Lord, sa tuwing kami nagpapabaya at nagkukulang sa aming oras para sa aming pakikipagniig sa iyo araw-araw, Lord, patawarin mo kami. Linisin mo kami, Lord. Tulungan mo kaming tunay na magsisi at talikuran ng mga bagay na hindi po naayon sa nais at kalooban mo, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, na huwag ma-miss ang God's best sa aming mga buhay. Kaya, Lord, sa umagang ito, katagpuin niyo po kami, samahan niyo po kami, bigyan mo kami, Lord, ng kauhawan sa iyong mga salita. Bigyan mo kami, Lord, ng matinding desire, Lord, na ikaw ay makatagpo, ikaw ay ma-encounter, ikaw ay maranasan, Panginoon, sa umaga pong ito. Kaya, Lord, ang aming panalangin, katagpuin mo kami, aming banal na spirito, mangusap ka sa amin, turuan mo kami, hipuin mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, ang aming mga taingay, handa mo para sa pakikinig ng iyong mga salita. Dahil sa aming pakikinig ay lalong tumitibay ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo kami na mabigyan ng oras, panahon, ang pakikinig sa iyong mga salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng matinding uhaw sa iyo. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami, O Diyos, ng kaalaman, bigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita sa umagang ito, na hindi po ito patama, hindi po ito paninisi, hindi po ito pang-condemn, kundi, Lord, pagtanggap sa amin, pagpapaalala, pagtuturo, pagdidisiplina mo para hindi na kami magkamali, upang hindi namin maranasan ang mga konsekwensya ng kasalanan na maaari pong magdulot nito sa aming mga buhay. Kaya Lord, excited kami sa Missing God's Best series na ito, Panginoon, sa part 2 ng mensahe mo, O Diyos, para sa amin. Kaya Lord, we're so excited na maranasan ka, makasama ka, at ang iyong presensya ang patuloy na humipo sa buhay ng iyong mga anak. Kaya Lord, ang iyong lingkod ay patuloy naming dalangin. Ikaw po magbibigay ng kapangyarihan. Ikaw po maglalabas, Panginoon, ng katotohanan sa pamagitan po ng buhay ng iyong lingkod, upang ang bawat salita ay salita mo lamang, Panginoon, at kalooban mo lamang ang maihayag. Ikaw manguna sa amin, our dear Holy Spirit. Ikaw po magpastor sa amin. Kayo po magbigay sa amin ng gabay, patnubay, pagtuturo, magpahayag ng katotohanan sa amin lahat. Kaya Lord, aming pinababalutan ng iyong proteksyon, ng iyong banal na dugo, ang bawat anak mong naririto sa live broadcast, mga manonood po ng gagawaing ito sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, saan kami naroroon man, Panginoon, ay pinababalutan namin ng iyong banal na dugo, upang walang anumang bagay o kaaway ang makakapagsira ng oras namin sa pakikinig ng iyong pong mga banal na salita. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang bida sa oras na ito. Ikaw ang bida sa araw na ito. Ikaw ang bida ng aming buhay. Ikaw ang bida sa gawain po
na ito, Panginoon. Maraming salamat. Kaya wala kaming ibang tataas kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoong Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong wagas na pag-ibig sa iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Good morning po. Kasama natin si kapatid na Rose Ann Ira. Ayan. Good morning po sa inyo and Merry Christmas sa inyo pong buong family. At sa mga kapatid natin ngayon na nakatutok na po sa live broadcast, maligayang Kapaskuhan po sa bawat isa. Good morning. At dire-diretso na po tayo sa gawain ng Panginoon. Alam ko pong marami tayong matutunghayan, marami po tayong matatanggap mula sa Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Amen. So tayo po tuloy-tuloy sa Genesis 25 na may pinamagatang Missing God's Best. Tayo po ay nasa ikalawang part na po ng ating series at ang gusto ng Panginoon, wag nating ma-miss yung God's Best. Naalala niyo po yung salitang God's Best, ito po ay napakagandang plano ng Panginoon para sa ating buhay. Itong God's Best na plano ng Diyos sa ating buhay ay naka-blueprint na po. Ang tawag dyan ay spiritual blueprint na kung saan ang gusto ng Diyos, maranasan natin yung the best, no? Yung bigay ng Diyos, yung God's best sa ating buhay. Hindi natin ma-miss out yung ating napakagandang plano ng Panginoon mula po sa ating sa sinapupunan pa lang ng ating mga dakilang ina hanggang sa mailuwal tayo sa mundong ibabaw, hanggang sa tayo lumaki, hanggang sa ating buhay, sa ating journey, nakalatag na po ang magandang plano ng Panginoon para sa atin. Kaya ang gusto ng Diyos, wag nating ma-miss ang God's best. Amen? Sa mga ayaw ma-miss ang God's best, no? Mag-ingay sa comment section. Ayan, amen. Ayoko ma-miss ang God's best. Ayan, praise God. Good morning. Ang Manuntag family, Umali family, good morning po sa inyo. Sis Ann, Merry Christmas. Ayan, praise God at sa inyong buong pamilya. Okay, so sa pagpapatuloy po ng ating series, last time, pinag-usapan natin about Jacob and Esau na kung saan nagkaroon ng kulang ng pananampalataya, no? Dahil sa kakulangan ng pananampalataya, pwede pong mag-lead ito sa na ma-miss ang God's best sa ating buhay. Yan po yung ating pinag-usapan. Kaya kung kulang tayo ng pananampalataya, kulang tayo nito, kailangan nating humingi sa Panginoon. At para lumakas, mag-increase, mag-grow ang ating pananampalataya, kailangan natin ng salita ng Panginoon. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. So patuloy kang nananalangin, patuloy kang nagsisik ng God's Word. Every day sa buhay mo, hindi mo tinatanggal yan. Araw at gabi, binubulay mo yan. Nag-i-increase ang iyong faith. No po? At sa pakikinig po ng mga pangangaral ng mga lingkod ng Panginoon, lumalakas po tumitibay po ang ating pananampalataya. Na minsan marirealize mo, dahil pala sa kakulangan ng aking pananampalataya, sayang. It's either ma-miss out mo or it's either ma-delay yung God's best para sa'yo. Saka mo marirealize na sana pala hindi ko na ginawa ito, sana pala nanampalataya ako dahil alam ko na God's best is the best. Amen? Sabihin nyo nga, God's best is the best. Amen. Praise God. At part 2 ng ating pong, mabilis ba? Part 2 ng ating series about missing God's best ay pinamagatang Selfish ambition can lead to missing God's best. Nung una, lack of faith can lead to miss God's best. Ngayon naman po, selfish ambition can lead to missing God's best. Okay? So marami po sa atin, syempre, meron tayong matitinding ambisyon sa buhay. At hindi po masama ang magkaroon ng ambisyon. Tama po ba? Pero sa puntong ito, sa kwento ng ating pagbubulayan patungkol sa naging journey ni Jacob at ni Esau, makikita po natin bakit ba nagkaroon ng selfish ambition? Saan ba nagkulang? At ano ang naging dahilan nito at anong naging resulta ng isang makasariling pangarap, makasariling
ambisyon na nag-lead na mamiss sana o mamiss talaga yung God's best. Pakinggan muna natin yung sinabi sa Genesis 25 verses 29 to 31. Balikan natin. Sabi po sa verse 29, isang araw, habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau, galing sa pangangaso na gutom. So, lakihan natin ito para mabasa niyo po. Again, isang araw, habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom. At sa pagkakataon pong yun, ito po ang nangyari. Sinabi niya kay Jacob, pakiusap, dahil gutom nga po siya. Naamoy niya siguro yung niluluto ni Jacob. Sabi niya, pakiusap. Sabi niya kay Jacob, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw. Dahil gutom na ako. Kaya tinawag din si Esau na Edom. Pero sumagot si Jacob, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Okay? So, yan po. Dito muna tayo sa mga tekstong ito. So, as I mentioned, mga kapatid, hindi po masama na mangarap. Tama? Tama po ba? Andiyan pa po ba kayo? Hindi masama na mangarap tayo. Hindi masama na magkaroon tayo ng ambisyon sa buhay. Alam niyo po, minsan maganda merong ambisyon. Maganda meron tayong vision. Maganda meron tayong dreams. Meron tayong plano sa ating buhay. Pero sabi nga ng Biblia, kahit na meron tayong plano, plano pa rin ng Diyos ang siyang mananaig. Tama? So kung minsan, alam natin na the best ang plano ng Panginoon para sa atin, minsan sa kagustuhan nating mangyari agad yung planong ito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na selfish ambition. Okay? Again, ang pagiging ambisyoso ay pangit kasi yung ambisyoso no? Na salita masyadong may pagkamadamot at may pagka-greedy yung salitang ambisyoso. Pero sa totoo lang, ambition in life is good. No? Pag mag-ambisyon ka sa buhay, mangarap ka sa buhay, maganda 'yan. Maganda sa tao na may pangarap sa buhay. Mahirap naman yung wala kang pangarap, wala kang kaplano-plano, wala kang kagustuhan umasenso sa buhay. Lahat tayo gusto noon. At syempre, kung gusto mong mangyari 'yon, mas gusto ng Panginoon mangyari 'yon. Again, si Jacob, ang desire niya, ang ambition niya, ay makuha yung birthright. At yun naman talaga ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Gusto ng Diyos na siya ang pinili, siya ang pinili ng Diyos. Sa panahon pa lang ng pagbubuntis si Rebecca, ipinahayag na ng Panginoon kung ano mangyayari sa kanila. Tama? Si Jacob ang pinili Whether dapat si Esau ang piliin, pero si Jacob ang pinili ng Diyos. At ang Diyos ang may karapatan at may kakayanan, ang kataas-taasang Diyos ang pumili ng gusto niyang pagkalooban ng susunod na pagpapala. Nag-iginawad ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at ngayon naman si Jacob ang napili. Actually, yung desire ni Jacob na magkaroon ng birthright, maganda yan. It's a good thing. Tama? Again, ambition is a good thing. Tama? Dreams is a good thing. Tanungin niyo yung mga magulang ninyo, walang ibang pangarap yan kundi mapabuti ang kanilang kinabukasan ng kanilang mga anak. Tama? Nung ikaw ay hindi pa magulang, so nare-realize mo na bingin-bingi ka sa nanay at tatay mo na ang pangarap lang namin sa inyo ay magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan sa buhay. So si Jacob, meron na po siyang desire talaga na magkaroon ng makuha yung birthright. Kasi hindi mangyayari yung makuha yung pagpapala kay Isaac na papamana sa kanya, which is sinabi naman talaga ng Panginoon, kung hindi siya magiging panganay. Kasi meron tradisyon na panganay ang susunod sa linya ng mga magulang. Pag nawala ang magulang, syempre yung panganay ang mauuna. So, ang problema, mga kapatid, itong birthright na ito ay hindi mapupunta kay Jacob kasi hindi naman siya ang panganay, kundi pangalawa siya, bunso siya. Pero desiring the birthright because meron kang prophecy mula sa Panginoon na ikaw ang pinili, it's a good thing. Pero meron pong problema dyan .
it is possible to pursue the right thing in a wrong way. Magandang bagay na meron kang ambisyon, pero ang maling bagay o sa mga ang bagamat tama yung iyong paraan, ay tama yung kagustuhan, pero mali naman yung iyong paraan. Tama? Maaari yung ambisyon mo, yung pangarap mo. Tama naman na may pangarap, pero maling paraan para makuha ang pangarap, yun ang pinupurso mo. Amen? So yun ang ginagawa ni Jacob. Okay nga, ikaw naman talaga ang napili eh. Ikaw naman, tama lang din naman na magkaroon ka ng desire to have that birthright sa buhay mo. It's a good thing. But minsan, pursuing the right thing in a wrong way is bad. No? Yung gagawin mo, yung tama yung dapat na gagawin mo, pero mali yung paraan ng paggawa mo. Doon tayo nagkakaproblema. Tama? Doon nagkaproblema si Jacob. Tama ang intensyon, pero mali ang paraan. Amen? Sino po dito nakaranas ng ganyan? You are pursuing the right thing, but you're doing in the wrong way. Sabi ng Panginoon, okay magkaroon ng pangarap, pero gawin mo sa tamang paraan. Okay na makuha yung ambisyon, pero gawin mo sa tamang paraan. Okay lang namang makuha yung pangarap mong bahay, pero gawin mo sa tamang paraan. Okay lang magkaroon ng magandang may ipon, magkaroon ng mga ari-arian, pero gawin mo sa tamang paraan. Always pursue the right thing in a right way. In God's way. But the problem is, madalas tayo, mga kapatid, sa kagustuhan nating matupad yung ating pangarap, gagawa tayo ng mga bagay kahit lihis sa kalooban at sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Kaya instead of pursuing the purpose of the Lord, nami-miss out natin yung God's best. Nami-miss out natin yung God's best, God's plan sa ating buhay. And not only that, missing God's best, but sometimes we delay it. Nade-delay yung magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. Again, it's okay no na magkaroon ka ng desire sa iyong ambisyon, sa iyong pangarap, no? Kaya tama 'yan, kaya lang yung tamang bagay ay ginagawa mo sa maling paraan, ay yun po ay mali. Amen? At yun po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. I remember Abraham. Si Abraham mismo. Ang desire niya na magkaroon siya ng anak. Tama? Gusto niya magkaroon ng anak. Sa katauhan ni Isaac. No? Gusto niya mangyari agad. Kaya naiinip siya. No, nagkaroon sila ng mag-asawa ng pangako ng Lord na bibigyan siya ng anak na magiging tagapagmana nung pangako ng Diyos sa kanyang buhay. So, ang desire ng Lord, ang bigay ng Lord sa kanya ay magkaroon siya ng puso na marunong maghintay. I-desire niya na talagang, Lord, darating yung pangako mo, naniniwala ko, fulfill mo yung pangako, tutuparin mo yung pangako. Isang araw, dadating yon at mangyayari yon. Pero sa sobrang kagustuhan ni Abraham, tama namang magkaroon siya ng desire na mangyari yung mga pangako ng Diyos sa kanila na magkaroon ng anak. So ano nangyari? Sa kanilang pagkainip, tamang magka-desire pero maling paraan ang kanilang ginawa. Nag-cause ng problema. Ano nangyari? He married, nakapangasawa siya, nagkaroon siya ng anak kay Hagar, lumabas si Ishmael. So nag-cause ng future discord o hindi pagkakaayos ng mga bagay sa kanilang pamilya, even in the future generation. Kaya nahati eh. Dahil sa kagustuhan mong makuha ang mga bagay, mga pangarap mo sa maling paraan, ano nangyari? Nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng Ishmael. O nasira ang buhay ni Hagar. Dahil sa ambisyon nilang magkaanak, sa kagustuhan ni Sarah, ipinasiping yung kanyang alipin, ayun, lumabas ang problema. So minsan sa buhay natin, tama naman na i-pursue ang ating mga pangarap, pero sana hindi sa maling paraan, kundi dapat sa tamang paraan. At madalas tayo po ay nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Ano?
sa kagustuhan na ma-pursue yung mga pangarap, no? Tama naman, pero mali paraan ang ating ginagawa. Kaya sa dulo, instead na maganda sana yung ating kahihinatnan, pumangit. Tama? Amen po ba? So tayo po ay guilty sa ganyang bagay na tayo mga tao na talagang sa kasabikang matupad agad yung plano ng Panginoon. Unahan na natin si Lord. Kaya gagawa tayo ng sarili nating plano, gagawa tayo ng sariling paraan, no? Sabi nga ng Lord, okay nga, ang ganda ng plano ko para sa iyo eh. Ang ganda ng blueprint ko para sa iyo, ang ganda ng maganda na ang kinabukasang inilatag ng Diyos para sa atin. Ang problema, tayong sumisira para mangyari 'yon. We're always doing it in the wrong way. No, we are always pursuing it in the wrong way. Bagamat yun ang tama. So, hindi lahat ng tama sa iniisip mo, gagawa ka ng bagay na mali para lang gawin yung tama. So, kung gusto mo ng right thing, at yung tamang gawin, i-pursue mo yung right thing, nakasama yung God's way. No? Kasi yung God's way is the best. Yung God's way is perfect way. No? In Jesus' way, in God's way, yun ang tama, yun ang perfect. So, minsan sa ating buhay, tulad tayo ni Jacob, nagde-desire tayo ng God's blessing. Tama? Tama yun. And nagde-desire tayo na ipagkaloob sa atin. Papaano, maganda sana, no? Dinidesire mo yung God's best. Kasi alam mo naman na talagang may God's best sa iyo. Anong pakiramdam na yung ambition mo matutupad naman talaga at talagang sinigurado namang matutupad at ipagkakaloob sa iyo, pero dahil nga hindi ka nakapaghintay, imbis na narating mo agad yon, nagkamali-mali. Nagkaroon ka pa ng detour. Alam niyo yung detour, kung saan-saan ka pa napunta, kung saan-saan ka pa na nakarating bago mo narating yung pangarap mo. Ang dami mong naging stopover, ang dami mong naging delay, ang dami mong o kaya hindi mo lang na-delay, kundi na-miss out mo pa. So, that's the problem. No? Actually, mga kapatid, ang ganda na eh. May pangako ang Diyos, eto na po yung prophecy na mangyayari kay Jacob. Alam ni Jacob, alam din ni Rebecca, alam din ni Esau na si Jacob ang pinili ng Panginoon. Bagamat siya ang pinili, hindi siya nakapaghintay sa Diyos. That is why he manipulated, he controlled everything, no? Para ma-secure yung birthright, para ma-secure yung blessing. Hindi naman yung birthright yung blessing ang iniintay ni Jacob. Sandali, sabi niya, paano naman ako ibe-bless kung siya pa rin ang panganay? Baka mamaya sa kanya mabigay ang basbas. O, edi ang ginawa niya, manipulahin ko na. Baka mamaya magkamali, ang Diyos hindi niya naisip yun. Ganun ba? Sabihin mo ba, baka hindi maisip ni Lord yun kaya ako na ang nag-isip. Baka hindi naisip ni Lord yun, kaya ako na magmamanipula para lang siguraduhin na ang pagpapala ay sa akin mapupunta. Ayan. So sa totoo lang, yung pagtanggap naman ng blessing, hindi naman talaga kay Esau sa'yo naman, Jacob Kaya lang, ang ginawa ni Jacob, nakipag-bargain siya No, nakipag-bargain siya sa kapatid Anong ginawa niya? 'Di ba naalala niyo 'yon? Kasi meron pong mga ebidensya na kung saan yung birthright talaga ay transferable during Old Testament times. Alam niyo po ba 'yon na transferable? Pwede mong ipagpalit yung iyong pagiging panganay at pagiging bunso sa isa't isa sa iyong magkakapatid. Na ako ngayon ang tatayong panganay. Merong ancient evidence yan, ang mga biblical scholars. At meron silang tinatawag na ancient contract na kung saan ang kapatid na bunso ay pwede niyang ibenta ang kanyang pagiging panganay sa kanyang mga kapatid. Okay? So, nagkaroon ng pag-aaral ng mga Bible scholars na ganito din po ang nangyari during the time of Jacob and Esau. Nagkaroon ng bentahan. Alam niyo po ba, hindi lang sabaw, yung mapula-pulang sabaw ang natanggap ni Jacob, ni Esau, kundi nagbigay pa ng 3 tupa, no?
At sabi ng mga Bible scholars, nagbayad pa po ng 3 sheep, no, o tupa si Jacob kay Esau para lang ipakita na patunayan na yung ating bargaining, yung ating bentahan, yung ating kontrata ay legal at hindi na sa iyo mapupunta ang pagiging isang panganay kung hindi sa akin na. So ganun po ang nangyari. Kaya nagsumumpa, sabi po doon sa ating text na binasa kanina, sumumpa siya. Sinabi niya, pakiusap, bigyan mo ko ng niluluto mo. Bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. At sa mga susunod na mga talata, lalabas po doon na sumumpa ka. So, ibig sabihin, nagkaroon ng swore affidavit pa, no? Kung mayroong notaryahan doon. So, ang bargain naging official during the time na ibinigay o binayaran. O, binigay nito. Kaya sabi niya, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. At hindi lang po yung salita-salita lang, kundi nagkaroon po sila ng agreement at bayaran. That's the problem about Jacob's bargaining. No? Kasi, bakit mo kailangan na kunin pa ang karapatan mo karapatan ni Esau bilang panganay kung ikaw naman ang pinangakuan? Tama? Ito ay pagpapakita ng kakulangan ng pananampalataya ni Jacob sa Diyos at pinapakita na ang kanyang motivation ay makuha lang yung ang purely selfish ambition ay maging makuha lang yung blessing na matatanggap niya mula sa susunod na magiging successor ng kanyang ama. So he took advantage of his brother, nakita niya gutom na gutom, balikan natin yon, gutom na gutom eh. Oh, bigyan mo nga ako ng niluluto mo kasi galing siya sa 29, napagod siya eh, gutom na gutom siya, galing siya sa pangangaso. Nangaso ka naman, nangaso ka, hindi ka naman makaluto agad-agad. So, naluluto si Jacob, maaaring naaamoy ni Esau, sa gutom niya, pinagpalit niya kasi wala naman siyang pakialam doon sa prophecy eh. No? Minsan yung mga mahal natin sa buhay, wala naman silang pakialam sa sinasabi ng Diyos sa atin eh. No, darating lang yung pagkakaroon nila ng pakialam kapag nangyari na doon sa tao yung pagpapalang ipinangako ng Panginoon eh. Amen? Minsan, nagkakaroon lang naman ng pakialam yung iba kapag nakita niya ng, totoo ata yung sinasabi ni Lord ah. So, ayan. So, nakiusap, bigyan mo ako ng niluluto mo. No? Bagamat alam ni Jacob na mayroon ng plano ang Panginoon para sa kanya, ano ang nag-motivate sa kanya? Ang nag-motivate sa kanya is purely makuha yung birthright para matiyak niya, masecure niya yung blessing sa kanya. So, it's a demonstration of lack of faith, no po, ang pagka-take niya ng advantage kay Esau. So, though it was God's will para kay Jacob na matanggap ang pangako ng Panginoon, no, hindi po ito na ipagkaloob sa kanya sa pamagitan ng paraan ng kanyang pagiging isang selfish, no? Kasi sabi ng Lord, balikan natin yung text, no po. Okay, sabi po sa Santiago chapter 3 verse 14 to 15. Sabi dito sabi ni James, kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo. Dahil pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi ito sa banal na spirito. So isa-isahin natin mga kapatid. Yung pagkainggit, yung pagiging makasarili. Okay, dalawa yan magkapatid yan Inggit at pagiging makasarili. Andyan yung envy, andyan yung selfishness, nandyan yan. Kapag yan dalawang yan ang umiiral sa iyong puso, huwag mong ipagyayabang na may karunungan kayo. Dahil pinasisinungalingan ninyo o nyo ang katotohanan. Hindi ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Yung ganitong klaseng karunungan, yung pagiging inggitera, pagiging makasarili, kung yan ang umiiral sa iyong puso, yung ganitong klaseng karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos.
ito'y nagmumula sa mundo. O again, yung pagkainggit, pagkamakasarili, hindi galing yan sa Diyos. Hindi yan karunungan naggaling sa Panginoon, kundi ito'y galing sa mundo. Mula ito sa dyablo, partikular, sinasabi ng Bible, mula ito sa dyablo at hindi sa banal na spirito. So kung ikaw ay mayroong sariling pagiging selfish at meron kang matinding pagkainggit, aba kapatid, malinaw na sinasabi ang katotohanan ito ay hindi sa Diyos. Hindi ito sa Diyos, hindi ito mula sa banal na spirito. Ito'y mula sa mundo na pinangungunahan ng dyablo na si Satanas. So ibig sabihin, every time you manipulate the plan of God into your life, no? Hindi ito sa Diyos. Every time you do it in a wrong way, in your own way, no? Na hindi mo iniisip yung plano ng Diyos para sa iyo, you do it by your own, ito po'y galing sa mundo. Ito po'y mula sa dyablo, hindi po ito mula sa Diyos, hindi po ito mula sa banal na spirito. Amen? So again, itong dalawang ito na salita, pagkainggit at pagkamakasarili, bantayan natin. Baka mamaya sa kagustuhan mong makuha yung mga plano ng Panginoon sa buhay mo, naunsyame dahil meron kang pusong makasarili. O it's either naman, ikaw naman ay kinaiinggitan o ikaw naman ang naiinggit, ikaw naman ang nai-insecure. Kaya ito'y paalala po sa atin ng Panginoon na wag po itong umiral sa ating mga puso. Amen? So ano ang naging bunga? Ano po ang naging bunga ng pagmamanipula ni Jacob sa buhay ng kanyang kapatid na si Esau? Ano po ang naging bunga? Tingnan niyo po ha. The future fruit of Jacob's manipulation was that Esau eventually planned to kill him. Pinlano ng kanyang kapatid na patayin siya. Yun na naging bunga ng pagmamanipula ni Jacob kay Esau. Sa totoo lang, papaano kaya kung hindi naman niya pinlano na bilhin o kunin yung karapatan ng pagiging panganay, matutupad pa rin kaya ang pangako ng Panginoon sa kanya na siya ang pinili? Na kung may pangako na sa iyo ang Diyos na ikaw ang pinili, ikaw ang napili ng Diyos na tatanggap ng susunod na tatanggap ng Abrahamic promise or Abrahamic covenant, na pinangako ng Diyos kay Abraham, pinangako ng Diyos kay Isaac, ikaw ang nasa line of successor. Ikaw ang susunod. Ano pa ang gagawin mo? Ano pa ang iisipin mo? Mamanipulahin mo pa ba ang isang bagay para lang makuha mo yung mga bagay na ito at masigurado mong ikaw talaga ang tatanggap? So, naging bunga sa kagustuhan mo na matupad agad ng mabilis yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon, minanipula mo, ano naging bunga? Pinlano ka tuloy patayin. Pinlano ka tuloy patayin ni Esau. Di ba kadalasan mga kapatid, every time na minamanipula natin yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin, marami po ang lumalabas na naiinggit, marami ang nagkakaroon ng plano para sirain ka. Kasi nga mga kapatid, you always manipulate the things na sana nasa plano ng Panginoon sa iyong buhay. At lahat po tayo maaring nakaranas niyan. Kaya minsan magugulat ka, bakit patuloy insecurity ng taong ito? Bakit patuloy ang pagkakagalit sa iyo ng taong ito? Wala ka namang ginagawa. Mag-isip ka. Maaring sa sobrang bilis ng pangyayari, maari ba na manipula mo yung mga bagay na ito? Minsan iniisip natin, part ng ating tagumpay, meron talagang maiinggit. Part talaga ng tagumpay natin, meron talagang ganitong mga tao. Pero sa totoo lang, you have to evaluate yourself. Maaring meron ka na sagasaan, maaring, kasi di ba, sa buhay ni Jacob at ni Esau, sa totoo lang naman, yung sitwasyon nila ay pagmamanipula yun. Pagiging makasarili ni Jacob, na manipula niya isang bagay na maaari namang, pwede naman na manatili sana na pagiging panganay ni Esau at hayaan nating hintayin yung plano ng Diyos. Ano kaya ang nangyari kung hinintay na lang ni Jacob yung plano ng Panginoon para sa kanya?
'Di ba? Pag hinintay mo yung plano ng Lord, yung God's way, yung perfect plan, yung God's best ng Lord sa buhay mo, makikita mo lahat maayos eh, no? Bless, maaring hindi lang bless si Jacob, kundi bless din si Esau. Na kahit naman i-bless ni Isaac si Esau, ibe-bless pa rin ng Diyos si Jacob dahil ang pinili naman talaga ng line of successor ng Diyos naman ang pumipili ay si Jacob. E di parehas kayong blessed, parehas kayong nagtagumpay. Ang problema ang nangyayari po sa ating sitwasyon, sa ating pamilya, kapag ang pinagpala ay yung bunso at nahuli yung panganay, nagkakaroon ng banggaan, nagkakaroon ng insecurity sa isa't isa, nagkakaroon ng banggaan pagdating sa kanilang mga sarili. Bakit? Kasi bakit akong panganay, dapat akong nagtagumpay. Papaano kaya kung parehas kayong pinagtagumpay ng Panginoon? Ang tagumpay ng panganay, tagumpay ng bunso, ang tagumpay ng bunso ay tagumpay ng panganay. Kaya lang hindi madalas nangyayari yun. Kaya eventually, instead of doing peacefully sa buhay ni Jacob at ni Esau, nagplano silang magpatayan. No? Nagpinlano na patayin ni Esau ang kanyang sariling kapatid because of manipulation. Kaya minsan iisipin din natin, ano ang naging bunga ng ating pagmamanipula sa plano ng Panginoon? Ayan, may mga taong nagpaplanong sirain, may nagpaplano sa iyo na wasakin ka, merong hindi nagiging masaya sa tagumpay mo. Bakit? Minsan, because we doing it in a right way, in a good thing, na magkaroon tayo ng ambisyon, pero we do it in a wrong way. Amen? So, sa puntong ito, nakukuha niyo po ba mga kapatid? Ang ambisyon ni Jacob na may pagkasamang pagiging makasarili, nag-cause sa kanya na yung God's blessing, yung ultimate blessing ng Panginoon, instead na makuha niya, na-delay. No? Namuntikan pa na kung napatay ni Esau si Jacob, tapos ang magandang plano ng Panginoon. Hindi na-miss ni Jacob sana, na-miss ni Jacob yung plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Tama? Kaya nga, kung hindi mo man ma-miss out, possible ma-delay mo yung plano ng Diyos para sa iyo. So tayong mga tao, madalas nating nami-miss ang God's best every time we try to secure ourselves in a selfish ways. Ulitin ko po mga kapatid. People often miss God's best every time we try to secure ourselves through our selfish ways. No? Dahil makasarili tayo para masigurado natin na tayo ang tatanggap ng pagpapala, ano gagawin natin? Sisiguraduhin natin na tayo ang meron. Sisiguraduhin natin na masesecure na tayo ang pagpapalain, na tayo ang i-bless, no? Na tayo ang tatanggap. So, nung gagawin natin, takpan natin, gagawa tayo ng mga bagay na para lang sa atin. So, kung ikaw lang ang umaasenso, mga kapatid, ikaw lang ang pagpupulaan ka eh. Dadami ang mga tao na pupukol sa iyo. Oh, ano sabi ng Lord sa atin? No, ang selfish ambition nagkokos talaga ng delay. Ito pa. Sabi ng Bible, Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Alam niyo po, ito yung pagtuturo ng Panginoon sa aking journey. Na minsan, para lang ma-secure mo, no, yung isang bagay, ikaw yung sasabihin mo, ako mas naabot ko to kaysa sayo. Hindi, hayaan mo sila na maabot nila. Hayaan mo silang ituring nila na mas mabuti sila, mas nakuha nila yon, mas nauna sila. Kasi mga kapatid, iba yung nagpapakumbaba. Kasi ang totoo lang naman, ang makakapag-alis lang ng insecurity ng isang tao, yung hayaan mo siyang
Ikaw ang mataas. Hayaan mo siya ang mataas. Hayaan mo siyang maisip niya sa sarili niya na siya ang nauna, siya ang ano, okay lang 'yun. Ikaw, hindi pa, konti pa, mas nauna ka, congrats. Kasi minsan ang hirap na pag tayo ang nauna at nauungusan mo yung mga tao sa ating paligid, parang ang dating mayabang ka. Nagmamalaki ka. Parang si Jacob at si Esau, di ba? Sana hinayaan niya lang ang Diyos na kumilos. Hinayaan lang niya na inirespeto niya kung ano ang plano ng Panginoon. Nagkamali ba ang Diyos na si Esau ang panganay, si Jacob ang bunso? Paano gagawin kaya ng Diyos kapag tinupad, naghintay si Jacob ng plano ng Panginoon? Di sana, walang gulo, walang away. Di ba? Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya ang paalala sa atin sa Filipos, ni Pablo sa mga taga-Filipos, huwag kayong gagawa ng anumang bagay na para sa inyong makasariling hangarin. Sa inyong selfish desire, selfish ambition, no? Into your own vanity. No? Each of you, no, must have humility. Huwag tayo magkaroon ng paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip magpakumbaba sa isa't isa. Ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Okay lang yun. Kung sila'y nakabili okay lang yun. Hintay mo yung plano ng Panginoon. Matuwa tayo sa tagumpay ng iba. Hindi ka naman plastic. Oo, kayo na lang. Sige, kayo na lang. Hindi pwedeng ganun. Matuwa tayo sa tagumpay ng iba. Hayaan natin. Para wala tayong magiging banggaan. Mas maganda nga, no? Pinagtagumpay ng Diyos si Esau, nakita rin ni Jacob na yung kilos ng Panginoon. Kaya lang, nakatakda na nga mangyari yun eh. Kaya lang, ang punto doon, sana hinayaan mo ang Diyos. Kasi wala namang sinabing hindi pagkakaloob kay Jacob eh. Pagkakaloob kay Jacob. Ang problema, minanipula ni Jacob yung plano ng Panginoon. No? Kaya nagkaroon ng gulo. Tapos nagtatanong tayo, Lord, ba't ba nagkaganito? Ba't ba ganito ang nangyari? Kasi nga, pinakialaman mo eh. Nakialam ka eh. Minanipula mo eh. Dahil gusto mong masecure ang sarili mo, pinakialaman mo. Di sana, maayos, walang gulo, pinakialaman mo eh. So sa halip, sabi ng Lord, magpakumbaba tayo sa isa't isa, ituring natin na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Biblical po iyan. Ayan po yung sinasabi ng Panginoon. No, kapag nagkaroon ka, hindi, magkakaroon din kayo niyan. Ang problema kasi, every time na nafe-feel ng mga tao, lalo na yung nalagpasan mo, Pastor, kasalanan ko ba na malagpasan ko sila? Hindi mo naman kasalanan yun. Kaya lang, don't do it in a wrong way. Kaya nga pinapaalala sa atin ng Panginoon, huwag tayong gagawa ng mga bagay dahil sa sarili nating mahangarin o para lang masabing mas nakahihigit ako kaysa sa inyo. Pag inggit, pikit, di ba? Sabi ng ganun. Hindi eh. Nakadilat talaga yun. Makikita talaga nila. At ayaw na ayaw pa man din ng mga tao na feeling nila na uungusan sila. Napakarami na akong experience sa ganyan, mga kapatid. Di ba, pakita mo sa kanila na salamat sa Panginoon, salamat sa pagpapala, salamat dahil binigay sa inyo yung blessing. And then, eventually, God will bless you all throughout sa iyong buhay. Amen, mga kapatid. Alam niyo po, sabi po, the world seeks greatness through selfish ambition. But in the kingdom, greatness comes through humbling ourselves. Amen? So ang mundo, ang gusto niyang makita, yung maging great, mighty, no? Sa pamagitan ng iyong ambisyon, sa pamagitan ng iyong husay, galing, at sariling pagiging matindi yung hangarin mong yumaman, hangarin mong magtagumpay, no? Doon ka makakakuha eventually sa mundo, sabi nga, galingan mo, husayan mo, lagpasan mo ang dapat lagpasan. Pero sa kingdom ni God, ang taong dakila at ang taong mahusay ay yung marunong magpakababa.
nadidevelop na every time na binebless ka ng Lord, you always humble yourselves upon God. No? Because yun ang gusto ng Lord, yung desire ng Lord na makita sa iyo na habang pinagtatagumpay ka, andun pa rin yung humility mo. Hindi nawawala yung iyong pagiging mababa. Pero kapag ikaw ang mundo, no, sabi nga pag ako ay hindi ako nagtagumpay, ako lalamunin ako ng mundo ng buhay. Kaya gagawin ko ang lahat, magpapakapagod ako, magpapakamatay ako para maabot yung ambisyon ko. No? At kapag naabot ko na yung ambisyon ko, lahat ng lumalait sa akin, no? Babalikan ko kayo at sasabihin ko sa inyo, buti nga. Pwede bang ganon? Hindi. Sa kingdom ni God, sa kaharian ng Diyos, sa nais ng Diyos, every time God make you a great person, no, mas lalong lumalabas yung humility. Mas lalo dapat lumalabas yung pagiging humble. Napakabuti ng Panginoon, no? Kaya nga sabi ng Lord, isipin mo na mas mabuti ang iba kaysa sa iyo. Kasi mahirap yun eh. Na ang nadidevelop sa atin, instead na maging mayabang, ay dapat ang lumalabas sa atin, makikita natin yung pagiging mababa, yung pagiging mapagpakumbaba. In Matthew chapter 23 verses 11 to 12, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. Imagine mga kapatid, kung naghintay si Jacob at hindi niya ginawa hindi siya nagtake advantage sa kanyang kapatid na si Esau, no? Ikaw ang kuya, kung anong bless ng tatay sa iyo. Kasi iba yung blessing ng tatay sa blessing ng Diyos eh. Iba yun eh. Minsan talaga nakakatuwa lang na mas maganda dalawang magkapatid bine-bless ng Panginoon. No, bine-bless na ni Lord because of their humility to each other. No? Sabi ng Lord, ang pinakadakila, kung ikaw ay pinakadakila, dapat maging lingkod ka. Kung ikaw ay nasa tuktok, dapat mas lalo mong ipakita ng iyong pagpapakumbaba, ang paglilingkod mo sa mga tao. Kasi sabi ng Lord, ang nagpapakataas ng kanyang sarili, yan ang ibababa ng Diyos. At ang nagpapakababa, yan ang itataas ng Diyos. That is biblical. Sa mundo, dapat magpakataas ka. Huwag mong hayaang ibaba ka ng mga tao. Hindi. Every time na itinataas ka ng Diyos, dapat matuto kang magpakababa. Kung ikaw ay inaangat ng Diyos, dapat makita ng Diyos, mas lalo kang nakapaglilingkod sa ibang tao. Mas lalo kang nagiging humble. Mas lalo mong napaglilingkuran ng iba dahil sa pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. Alam niyo po, ang napapapurihan doon ay walang iba kundi ang Panginoon. Diba minsan may mga tao sa paligid natin, mula nang yumaman yan, di man lang makabate. Diba? Mula nang nagkapera yan, hindi man lang makaalala. Diba may mga ganyan? Mula nang pina-asenso yan ng Diyos, di man lang ako makamustan yan. Diba? So ano nangyari? Bahala siya sa buhay niya. Pag yan ay lumagpak, ako ang unang hahalakhak. May ganyan tao eh. Pero kung nararamdaman nila na sa iyong pag-angat, nakikinaalala mo sila, no? Nakikita yung puso mo na nagpapakababa, inaabot mo pa rin sila, nakikita mo mga kapatid, tataas ka pa rin ng Panginoon. Hindi, iba kasi yung taong may yabang sa taong marunong magpakababa eh. So literal na sinasabi yan ng Panginoon sa atin. The greatest among you will be your servant, and whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Yan ang gusto ko sa Panginoon. So ang great example of God is exalting the humble. Yan ang example ni God sa atin eh. Itataas ng Diyos ang mga taong nagpapakababa. Amen. Clear po tayo doon. That is the great example of God. Ang taong nagpapakababa ang siyang itataas ng Diyos. No? And not the prideful.
no, na sinasabi ng Lord, ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay bababa. Bakit lang naman tumataas ang ating mga tingin sa ating sarili? Because of pride. Dahil sa kagustuhan natin na mas makahigit tayo kaysa sa iba, lumalabas talaga. Lumalabas talaga yung ating pagiging ma-pride. Again, prideful, no? Sabi ng Lord, is, ano sabi? Sabi, ang pagpapakataas, ang pagiging ma-pride, siyang ibinababa ng Diyos. Oh. So, kung ibinaba lamang ni Jacob ang kanyang sarili, kung ibinaba lang niya at hinintay, hindi niya hinayaang manipulahin ang isang bagay, so hindi magkakaroon ng matinding plano ang kanyang kapatid na patayin siya. Kaya sabi niya, kapag matanda na yung tatay natin, pag namatay ang tatay natin, papatayin kita eh. Ganun ang nangyari. Sana kung nagpakababa na lang sa isa't isa, di ba? Kung siya mismo na nasa Panginoon, siya mismong nakakaunawa, ikaw na yung pinagkalooban eh. So huwag mong manipulahin, hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Philippians chapter 2, 4. Chapter 2 po ito. Chapter 2 ito, hindi 4. Teka, palitan ko Kasi gusto ko makita nyo po yung verse eh. Sana ba yon? Yan. Chapter 2 po ito. 2. Dito tayo mag-edit. Ayan. Kasi mali eh. Ayan. Okay. Sige. Diyan tayo. Balik tayo. Sabi po sa Filipos chapter 2 verse 6 to 11. Paki-check nga, Pastora, kung tama. Chapter 2 verse 6 to 11. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Tingnan niyo po ito mga kapatid Kahit si Jesus, nasa kanya yung katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat niyang panghawakan. Tama ba, Pastora? Ayan. Sa halip, ano ginawa ng Lord? Ibinaba niya ng lubusan, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Ayan ang pattern, mga kapatid. Jesus is a very, very great example of humility. Siya na ay Diyos eh. Pero itinuring niya ba ang sarili niya kapantay ang Diyos? Hindi. Pwede niyang ituring na kapantay ang Diyos bilang bagay na pwede niyang panghawakan, pero sa halip na mangyari yon, ibinaba niya ng lubusan. Hindi nga yan, ibinaba niya ang kanyang sarili. Hindi. Ang word ng Lord sa Word of God, ibinaba niya ng lubusan. Ibig sabihin, pinababa niya ng todo-todo ang kanyang sarili. Papaanong paraan? Itinuring niya ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Ayan, ang pagiging alipin. Naging tao siyang tulad natin. Tayo'y alipin eh. Tayo dapat naglilingkod. So, inanyo niya tayong alipin, na tayo ang dapat tagapaglingkod. Verse 8. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Hallelujah. Upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Nakita niyo po itong humility? Jesus is the best example of humility. Even if siya'y Diyos, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili bilang isang lingkod, bilang isang alipin. At dahil doon, itinaas siya ng Diyos.
Binigyan siya ng titulong higit sa lahat ng titulo. Siya'y sasambahin, luluhod sa kanya ang lahat, kikilalanin siya bilang Panginoon ng lahat para sa ikapupuri ng Diyos Ama. So kung makikita natin itong katotohanan ito, even Jesus Christ humbled Himself. And after Jesus humbled Himself, God exalted Him by giving Him the name above all names. In the same way, those who humble themselves like Christ will be exalted. They will receive God's best. Again, those who humble themselves like Christ will be exalted. They will receive God's best. Ayan. So anong keyword sa buhay natin? Magpakababa. Katulad ng Panginoon. Wag mo nating hangarin na tayo ay magpakataas. Na itaas ang ating sarili. Let's humble ourselves like Jesus Christ. Because every time we humble ourselves, God exalted us. Itataas tayo ng Panginoon. At sa tuwing itinataas tayo ng Panginoon, doon natin natatanggap yung God's best. Kasi tinuturuan lang pala tayo ng Panginoon. Anak, huwag masyadong mayabang. Huwag masyadong mapagmataas. Huwag masyadong mataas ang pangarap. Kasi lumalabas ang pagiging maramot at pagiging makasarili. At dahil sa pagiging makasarili, baka mamaya ma-miss out natin o ma-delay ang pagplano ng Panginoon para sa atin. Amen? And however, sabi ng Lord, sinabi ng Bible, Matthew chapter 5 verse 5, mapalad ang mga nagpapakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Those who like the world selfishly exalts themselves shall be humbled. Pero sabi ni Christ, sabi ni Jesus Christ, blessed are the meek for they will inherit the earth. Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Kaya kung imbis na away at gulo, manatili ka na lang doon sa kapayapaan. Imbes na kanilang ituring ang sariling nakikipagkompetensya sa iyo, hayaan mo na sila. Dahil ang Diyos naman itataas ka sa tuwing ikaw ay nagpapakumbaba. Meron namang nagpapakumbabang may pagka-plastic din naman. Tama? Oo, ako na lang, may kasalanan. Hindi po ganun. Unahin natin laging isik yung God's peace. Kasi every time na maayos ang relasyon, unahin natin maging maayos na lang ang lahat. Dahil doon naman tayo tutulungan ng Diyos na maranasan yung kanyang mga pangako Imbis na magkagulo, wag na. Hayaan na lang natin muna na maayos yan nang hindi tayo nagkakagulo. Amen? Those who fight, those who cheat, every time you manipulate others to gain your own selfish ambition, you will lose it. Laging ang gusto ay makipag-away, laging gusto ay makipagbuntalan, ang lagi mong gusto ay ang tawag doon, angatan, makipagpataasan ng ihi, makipagpataasan ng pangarap, no, manipulahin ang mga bagay na hindi naman nararapat pa para sa atin. Imbis na magkaroon ka, lalo pa tayong nawawalan. But those people who willingly give up the world, even giving up their old selfish ambition, will be blessed by the Lord. Amen? Andyan pa po ba kayo mga kapatid? So itong lesson na ito, napakagandang lesson ng Panginoon para sa atin. No? Yung masyado mong pinaglalaban ang iyong pagnanais na makuha ang mga bagay na dapat makuha dahil iniisip mo yun ay para sa iyo, para tumaas ang iyong moralidad, tumaas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Hindi. Just humble yourselves.
try always not to manipulate, but always make sure na yung God's peace is always there. Kasi baka mamaya, imbis na parehas kayong pagpalain, parehas kayong mawalan. Baka sa sobrang yung pagbabanggaan, parehas kayong, sa pakikipagsabayan mo, parehas kayong mawalan. Tulad nito kay Jacob. Imbis na parehas silang pinagpala ng Panginoon, si Jacob at Esau, hindi minanipula ni Jacob ang plano ng Panginoon, hindi parehas sana silang pinagpala. Amen. Kaya, yung pagiging makasarili at pagkainggit, yan ang isa sa mga paalala ng Panginoon sa atin, lalo na sa magkakapatid. Huwag magkakaroon ng ganitong klaseng mga katangian. Dahil hindi po ito galing sa Diyos. Ito po'y galing sa dyablo at ito po'y gawain ng mundo, ng masamang mundong ito. Na pagkompetensyahin, magsiraan ng isa't isa para lang makuha yung gusto ng isa. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, parehas kayong talo. Imbis na kayo ay magkaroon, parehas kayong nawalan. Ang pagiging mataas, pare-parehas kayong mapapride, pare-parehas kayong nawalan. So kung pare-parehas lang tayo nagpakababa sa ating sarili, wala mataas siya di ko magpakababa. Ikaw nakakaunawa. Ang pagpapakumbaba ay galing sa karunungan na mula sa Diyos. Yun ang nais ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Mapalad ang nagpapakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Di parehas kayong binebless, parehas kayong magandang, maayos ang buhay. Di walang inggitan. Walang samaan ng loob. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo mga kapatid? So ito'y napapanahon. Sa Pasko, parang yaan kayo, para pataasan kayo. Binigay 1,000. Ito, ikaw naman, 2,000 ang akin. Hindi naman kayo dito Hindi naman auction to, hindi naman bidding yan No? Kung mas malaki na ibigay, salamat sa Lord. Ako, bababa lang kasi ganito lang di ba? Hindi naman natin kailangan makipagsabayan, lalo na Pasko ngayon. Wala naman talaga tayong panghanda. Para lang makapaghanda tayo, sandamuka lang iahanda natin. O lahat naman ay pinangutang lang din naman natin. Sinong kawawa? Di parehas lang kayo, nakipagsabayan kayo sa isa't isa. Lumaki gastos. Di ba? Hindi masama na maghanda, kaya lang ilagay sa tama. Ilagay natin sa tama. Every time na makikipagbaka tayo, lalo nating minamanipula ang mga bagay-bagay para lang sa sarili nating hangarin, lalo pa tayong nawawalan. Amen? Ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay mapagpala, i-exalt ni God sa buhay natin kasi meron tayong pusong mapagpakumbaba at mapalad nga, sabi ni Lord even from the mouth of Jesus, mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. So anong application question natin ngayong umaga? How can we practice selflessness instead of selfishness? How can we practice selflessness instead of selfishness? Lalo ngayong Pasko. Paano natin ipapractice itong pagiging selfless instead of selfish? Pagiging selfish. Tingnan natin. So, paano natin? Una, para ma-practice natin yung hindi tayo maging makasarili, para ma-practice natin, una, we must put others and their desires before our own. Okay? Put others and their desires before our own. Unahin mo sila. Hayaan mo silang mauna bago ang iyong sarili. Minsan kasi sa pagpupimilit nating mauna tayo bago sila, hindi na pa-practice yung selflessness Selfishness ang nauuna sa atin. Sabi ng Bible,
Sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. No? Sikapin natin. Pilitin natin. So dapat nahayaan natin yung iba, hayaan mo sila, 'di ba? Put them first. Oh. Instead of thinking your own desire, your own needs first, hayaan mo sila. Sikapin nating mahikayat sila sa isa't isa sa pagmamahalan, sa paggawa ng kabutihan. Minsan tinatanong natin, pastor, paano ko ba sila ibe-bless? Paano ko sila ibe-bless naman yung ibang tao? Paano ko naman sila tutulungan na lumago sa Panginoon? Ano ba mga bagay na madaling paraan para maipakita ko sa kanila yung paggawa ng kabutihan? Ito na nga po. Sikapin mo na mahikayat sila sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Kasi pag naramdaman niya na may pagmamahal at pagkakaunawa, magsisimula yan sa pagpapakumbaba. No? At pinaiiral mo yung kapayapaan sa isa't isa, lalabas yan. Lalabas yan. Ngayong Pasko, no? Hindi mo naman kailangan gumawa ng isang marangyang bagay para maipadama ang pagmamahal mo at paggawa ng kabutihan sa isa't isa. Maraming bagay na higit pa sa regalo ang ating pwedeng matanggap at pwede nating ipagkaloob. Ngayong Pasko, maaaring meron kang kaaway, maaaring meron kang umaaway sa iyo, meron kang kinaiinisan. Ito yung pagkakataon na para maipadama mo sa kanila, para maikayat mo sa kanila yung pagmamahalan, yung love ang lumalago. Matuto tayong abutin sila sa pamagitan ng hindi para, oy, binigyan kita ng ganito para may pamukha sa iyo, hindi ganun. Ipakita natin, mahikayat natin ang isa't isa na tayo ay nagkakaunawaan. At para maipadama natin yung pagmamahal, sikapin natin yung kapayapaan ang manaig sa atin. Yung pagpapakumbaba. No? Ikaw na ang mag-sorry. Kung hindi siya marunong mag-sorry, ikaw na mag-sorry. Dahil minsan yung mga taong matindi ang galit sa iyo, yun lang naman matanggap nila na sila ang tama at ikaw mali. Sa puntong yun, hindi naman yun ang pinapaumukha mo sa kanya o pinapanais mong iparating sa kanya. Kundi para matapos na ito, tayo po ay magpatawaran. Tayo ay magsorry sa isa't isa. Hindi na para panahon ito para magsisihan, kundi panahon ito para kalimutan ang mga dapat kalimutan at manaig ang pagbibigayan, pagmamahalan, pagpapatawaran, kapayapaan sa isa't isa. Again, sabi ng Lord, napakahalaga na ma-practice natin instead of being selfish, no? Instead of being na mapuno tayo ng envy sa ating sarili, ng pagkainggit, let's practice selflessness. Gaya ng tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Number 2, para ma-practice natin yung pagiging selfless, yung pagkakaroon ng selflessness, we must remember that God blesses humble servants and judges the prideful. Biblical, sabi ng Lord. Ito po ang sabi ni Lord. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Ayan, napakahalaga niyan sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ang God's economy, the first will be the last, and the last will be the first. Yan ang economy ni Lord. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Kaya sabi ng Lord sa atin, if you want to become the greatest, you must become the servant of all. Again, if you want to become the greatest, you must become the servant of all. Dapat ikaw ang maglingkod.
Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbibigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So napakagandang paalala ito ngayong Kapaskuhan sa atin. Dahil panahon ng pagbibigayan, hindi lang po pera sana ang maipagkaloob natin o anumang mga simpleng material na regalo ang ating maibigay. Sabi ng Panginoon, sa ating pagbibigay, makita natin, magbigay tayo. Tayong magbigay para tayo'y upang bigyan din tayo ng Diyos. Ang Diyos ang magbabalik sa atin ng sobra-sobra. Hindi lang naman regalo yan, hindi lang naman pera yan. Maaring sa pagbibigay mo ng kapatawaran, sa pagsasabi mo ng sorry, sa pagsasabi mo ng mga bagay na matagal nang hinihingi ng ibang tao. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng sobra-sobra at nag-uumapaw sa iyong buhay. Sapagkat kung ibinigay mo yan sa kanila, ganun din ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Sa katotohanan, tinuturuan tayo ng Panginoon na makita, na mapalad ang mga taong nagpapakumbaba kasi siya ang tatanggap ng mamanahin sa mundong ito. Kaya tinuturuan tayo ng Lord, those who give shall receive. Tayo magbibigay, bibigyan tayo ng Diyos. Ibabalik ng Diyos, sobra-sobra pa. At umaapaw pa sa inyong binigay. Yung kapayapaang inire-release mo sa mga taong maaaring may galit sa iyo, hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman nila, bakit ganyan. Balik mo sa kanila. Balikan mo yung sarili mo. Bakit ba nangyari ito? Alam niyo po, ikaw ang luluwag ang puso, ikaw ang luluwag ang damdamin. Kasi bakit? Makikita mo kung paano gagawin ng Diyos, ibabalik sa iyo ng Diyos ang sobra-sobra at umaapaw ang mga ibinigay mo sa mga tao na maaring nagbibigay sa iyo ng sama ng loob sa mga oras na ito. Proverbs 11:25, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Napakagandang salita ng Panginoon ito. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Matthew chapter 23 verse 12, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. Let's all remember na ang kingdom of God is the reality to keep us from worldly and selfish ambition to miss God's best. Yan ang plano ng Panginoon sa atin . Ayaw niyang ma-miss ang God's best sa buhay natin. So in reality, ang gusto ng Panginoon, ilayo tayo sa makamundo, pagiging makasarili, sa mundo ng puno ng pagkainggit, pagmamanipula ng mga bagay para matupad ang plano ng Panginoon. Ayaw ng Lord ma-miss out natin yung God's best sa ating buhay. If you are missing God's best into your life because of your selfish ambition, because of your greediness, because of your manipulation, God is telling you today, anak, magpakababa. Blessed are the humble. Si Jacob, he seems to delay God's best because of his selfish and manipulative actions. Eventually, nag-lead ito sa kanyang buhay na instead maranasan niya yung promise ni God sa kanya ng mabilis. It took 20 years for him to receive that God's best sa buhay niya. So anong application ng Lord sa atin? Ano ba mga bagay na nagpapahirap at nagpapabigat sa atin para tayo magpakababa, para mamuhay tayo sa selflessness instead of selfishness? In what ways is God calling you
to humble yourselves and seek what's best for others. Alam niyo po ngayon mga kapatid, the best gift that we can give sa ating sarili ay ang kapayapaan, lalo na to ngayong Kapaskuhan. Sa gulo ng ating mundo, sa dami ng mga pinagdadaanan, hindi lang sa mundo, sa politika, sa gobyerno, sa ating pamilya. Christmas is the season to humble ourselves, to have selflessness, not selfishness, to love and to give forgiveness to those people na maaaring matagal mo nang hindi napapatawad, matagal mo nang idinaramdam ng iyong kalooban. Hindi tayo santo para malimutan at di marinig at maalala yung kanilang ginawa. Kaya ang paalala lang ng Panginoon sa atin, magpakababa. Seek God's love. Seek humility from God. Seek the heart with full of compassion to those people. Kasi mga kapatid, ito yung panahon. Dito tayo magkakasama-sama sa Pasko. Ito yung panahon na tayo'y pag-uugnayin ng Panginoon. So, imbis na galit na naman ang ating gawin, imbis na masayang ang Kapaskuhan, alam niyo po yung Pasko, ito na yung panahon para maayos yung mga dapat maayos. Kasi napakaganda ng season na ito eh. Hindi lang season for Jesus. It's a season for loving, for giving forgiveness to many people na nakasakit sa iyo o nasaktan mo. Kaya ito'y paalala ng Panginoon. Bakit? Kasi ayaw ng Lord ma-miss natin ang God's best. Or it's either ma-miss mo, ayaw ng Lord ma-delay ang God's best para sa iyo. So it's time that this season is a season for Jesus, no? Na magmahal, magpatawaran, at makita ang kapayapaan sa ating mga pamilya, sa loob ng iglesia at sa ating bayan. God bless you mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakatinding paalala mo sa amin. Itong Christmas, Panginoon, is your God's best sa amin. Taon-taon, Lord, dumadaan ng Kapaskuhan. Taon-taon, napapaalalahanan kami na ang Kapaskuhan, ikaw ang tunay na bida rito. Kung si Kristo ang bida, dapat makita rin namin, Panginoon, yung magandang planong inilalatag mo at ibinibigay mo sa amin. Katulad ni Jacob, ipinapaalala sa amin, Panginoon, for us not to miss God's best or to delay it, Lord. Katulad niya na umabot pa ng 20 years na sana nakuha niya agad yung God's best. Kaya lang, humaba ang panahon para sa kanya matanggap niya yung plano mo, O Diyos. Na-delay dahil sa pagiging makasarili, sa pagmamanipula ng plano mo, O Diyos, bagamat may tama siyang hangarin para sa blessing, pero Lord, dahil sa iyon ay ginawa niya ang maling paraan, talagang nag-cause sa kanya ng matinding trouble. Kaya Lord, sa oras na ito, sa araw na ito, sa mga darating pang araw ng Kapaskuhan, at bago matapos ang taong ito, ito'y magsisilbing paalala sa aming lahat na ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon sa amin. Sa araw na ito ay mabuo ang pamilya, magpakumbaba, punuin ng pagmamahalan, punuin ng kapayapaan ang araw ng Kapaskuhan. We thank you, Lord, for this wonderful day na ipinagkaloob mo sa amin. Dahil ang Pasko ay ikaw, O Diyos. Ang Pasko ay si Kristo. Kaya Lord, maraming salamat dahil tinuturuan mo kami na magpakumbaba, makita na ang best,
ang God's plan, ang perfect plan, yan po ay nais mong matupad sa aming mga buhay. Kaya Lord, tulungan mo kami. Patawarin mo din kami, Lord, kung madalas kami umaangat, madalas kami ay masyadong ma-pride. Tulungan mo kami na panatilihin ang kapayapaan sa isa't isa. Sa pamagitan ni Kristo na nagpakita sa amin ng napakadakilang halimbawa, bagamat siya'y may katangian ng pagka-Diyos at siya'y Diyos, hindi niya pinantay ang kanyang sarili sa pagiging Diyos ng kanyang Diyos Ama. Bagkus ibinaba niya lubusan ng kanyang sarili bilang isang alipin. At dahil doon, itinaas siya ng Panginoon. Binigyan siya ng titulong higit sa lahat ng titulo. Ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. At siya ay pinapupurihan at sinasamba dahil sa kanyang pagiging mapagpakumbaba. Kaya Lord, we thank you, we honor you, we give you all the glory, honor, and praise. This season is the reason for this season is you, O Jesus. We thank you, we honor you, we glorify you. In Jesus Christ's name, by the power of our dear Holy Spirit, amen, amen, and amen. God bless you, and Merry Christmas sa bawat isa. Tandaan natin mga kapatid, yung mga paalala ng Panginoon sa atin. Again, let's reach by love, and let's reach by love through humility, humbleness, and let's give peace to each other, because that is the sign of God's love and God's kingdom na gusto ng Lord na makita sa atin bilang kanyang mga anak. Matuto at makita ang pagmamahalan, alisin ang pag-iinggitan at pagiging makasarili o pansariling hangarin, kundi manaig ang pusong handang magpatawad, magpakababa, magmahal, at punuin ng kapayapaan ang ating pamilya. Maraming salamat po. God bless you. To God be all the glory. Enjoy the rest of the weekend and the rest of your vacation, your Christmas vacation, to your loved ones, to your family, to your friends. Enjoy nyo po yung season na ito dahil ito po ay para sa Panginoon. God bless you. To God be all the glory. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating gawain. If you want to be a blessing, gusto nyo mo mag-tithes, mag-offering, maging faithfully maibigay yung para sa Panginoon, you can give it online sa ating mga platforms na pwede po nating maging way para po maging blessing tayo at i-bless tayo ng Panginoon ng todo-todo. God bless you. To God be all the glory. Maraming salamat po.